itanim sa ating puso at isipan na dapat lagi po tayong maging matatag. So tayo po mag-aaral ng salita ng ating Diyos, tayo po pinapalalahanan lagi ng Panginoon na sa anuman pong panahon, anumang sitwasyon ng ating buhay, tayo po ay magpatuloy sa paglilingkod sa ating Diyos. So, bilang mga anak ng Diyos, lagi po nating tatandaan na marami pong pagsubok, maraming problema, maraming kawalan, maraming kahirapan, pero lagi po nating tatandaan na kasama natin lagi ang Diyos. Yan po yung mga bagay na wala po sa taong walang Diyos sa buhay. Na kapag sila may problema, wala po silang kakampi. Pero tayo, pag may problema tayo, lagi natin kasama ang Diyos. At sa anumang laban natin ng buhay, lagi po natin kasama at kakampi ang Panginoon. So, ang sabi po sa aklat ng Unang Korinto, Kabanata 15, talatang 58, ang sabi ganito, kaya nga, mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matitinag. Maging masipag kayo palagi sa paglilingkod sa Panginoon. Dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. So, himay-himayin po natin ang salitang binigkas ni Apostol Pablo sa kanyang sulat sa unang taga-Korinto. Sabi dito, kaya nga mga minamahal kong kapatid, ibig sabihin ang tinutukoy po dito ay mga kapatid niya sa pananampalataya. Ano po? Hindi man tayo taga-Korinto, pero ang pinapatamaan na tinutukoy ng salitang ito, ng pangungusap na ito, ay ang mga kapatid sa pananampalataya. Para po ito sa atin na mga anak ng Diyos. So ang sabi ni Apostol Pablo, ano po, hindi po ito para sa kung kanino man, para talaga sa atin ito. Sabi dito, magpakatatag kayo. Ibig sabihin ni Apostol Pablo ay tinuturuan po niya tayo at pinapaalalahanan na magpakatatag. Pag sinabing magpakatatag, magpakatibay. Pag sinabing matatag, hindi bumabagsak. Ang sabi ni Apostol Pablo ay magpakatatag na po tayo. Bakit? Kasi nga po sa dami ng problema, sa dami ng pagsubok, minsan may kahirapan, may sakit, hirap sa katawan, hirap sa kalooban, magtitiis ka talaga, di ba? Pati pagtitiis, ginagawa natin. Dahil ang sabi ni Apostol Pablo ay magpakatatag kayo. Ibig sabihin, maging matibay tayo sa anumang mangyayari sa buhay natin. Dahil sa buhay po natin ito ay kailangan kasama natin lagi ang Diyos at lagi po tayo magpakatibay sa paglilikod sa Panginoon. Bilang mga anak ng Diyos, dapat po nating itanim sa ating puso at isipan na dapat lagi po tayong maging matatag. Wala po sa atin yung salitang mahina. Sapagkat sa mga anak ng Diyos, walang mahina. Pag ikaw ay anak ng Diyos, hindi ka mahina. Si David ng pagkabata-bata may hindi nasindak kong timan sa talagang higanting mandarigma ng kalaban ng Pilisteo. Bakit? Dahil kasama ni David ang Diyos. Dahil siya ay anak ng Diyos. Kaya ang mga anak ng Diyos, hindi po yan duwag. Hindi yan duwag na humarap sa pagsubok, hindi duwag na humarap sa mga problema, sa kawalan, sa kahirapan. Ano po? Hindi po yan tumatalikod. Bagkus ay lumalaban bilang mga anak ng Diyos. Sapagkat ang nagtatagumpay, yun lamang po yung lumalaban. Kaya pag hindi ka lumaban, hindi ka mananalo. Kung gusto mong manalo, lumaban ka. At kung ayaw mong manalo, huwag kang lumaban. Napakasimple. Sapagkat ang panalo ay nakukuha sa labanan, lalo na kung iyong pagbubutihin. Kaya nga, magpakatatag ka, ang sabi ni Apostol Pablo, upang sa gayon, manalo po tayo sa laban ng buhay. At dumating ang panahon, kung tayo kunin ng Diyos, uuwi tayo sa piling ng Panginoon dahil nagpakatatag po tayo. Paano kung hindi ka naging matatag? Ano? Kapitbahay mo lamang, di tanggal ka na. Sinabihan ka lamang, basim-basim baka pa. Wala naman nangyayari sa buhay mo. Hindi ka naman nagkakapira. Ano? Napapagod ka lang, naabala ka lang, maglaba ka na lang. Huwag ka nang magsimba. Kasabihin sa'yo,
Tandaan natin, kapag tayo ay nagpatalo at hindi tayo naging matatag, hindi ka po magkakaroon ng gantimpala sa Panginoon. Magiging ka pong talunan. Kaya darating na ilang araw, ilang buwan, ilang taon, hindi ka na magsisimba. Ano po? Mamukat-mukat mo, ikaw na ang laman at sakit ng inyong barangay. Dahil tumigas na ang ulo. Kaya napakahalaga na tayo ay magpakatatag. Pag may problema, magpakatatag. Dahil bahagi po yan ng ating buhay paglilingkod. At huwag matitinag. Ibig sabihin, huwag daw po tayong matitinag. Pag sinabing huwag matitinag, huwag kang babagsak. Huwag kang matatalo. Huwag kang papatalo. Ano po? Ibig sabihin na huwag kang magpapatalo, ibang usapan yan. Malalim po yan. Pag sinabi kong hindi ako magpapatalo, malalim na o salita po yan. Subukan nyo. Ganun lang po kasimple yun. Pag sinabi kong hindi ako magpapatalo, malalim pong salita yan. Yun ang gusto ng Panginoon. Huwag kang magpapatalo. Huwag kang magpapatalo sa problema. Huwag kang magpapatalo sa kahirapan. Huwag kang magpapatalo sa anumang pagsubok sa mundong ito. Bakit? Dahil kasama natin ang Diyos. At tinuturuan tayo ng Diyos na maging matatag. So huwag po tayong matitinag. Sapagkat ang umayaw at natatalo, walang gantimpala. Di ba? So sa mga anak ng Diyos, hindi po uso ang talunan. Huwag matitinag, maging masipag kayo palagi sa paglilingkod sa Panginoon. Ibig sabihin, maging masipag kayo lagi sa paglilingkod sa Diyos. Tuwing linggo, nasa simbahan. Masipag manalangin, nagbabasa ng Biblia, nanonood ng mga Bible study, at laging nagpapatuloy sa paglilingkod sa Panginoon. Kasi pag hindi ka lagi nagsisimba, hindi ka po titibay. Diba? Kaya kailangan maging matatag at laging masipag sa gawain ng Panginoon. Bakit? Dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. So ito po yung napakaganda. Hindi daw po masasayang yung ating paghihirap sa Diyos para sa Panginoon. Ibig sabihin yung punta po natin sa simbahan kahit malayo. Naglalakad kahit mahirap. Naglalakad kahit minsan ay inaalipusta. Nagsisimba kahit minsan ay talagang pinupulaan. Ano po? Ibig sabihin, hindi na po yan nawawala ng kabuluhan. Ibig sabihin, yan po ay may gantimpala sa Panginoon. Di ba? Ay yung ibang tao nga, siya pumunta ngayon sa sabungan eh. Ay, tanong, ano bang napapala? Pag uwi ng bahay, away mag-asawa, bakit talo eh? Di ba? Akala mo kung sino makapos sa sabungan. Akala mo kung sino makasigaw sa sabungan. Akala mo kung sino makahimas ng manok. Ang pamusta naman, kulang pa pambili ng bigas. Hindi pa makabili ng isang kaban. No? Pag uwi, talo, walang makain. Samantalang pagdating sa sabungan, kala mo kung sino makabilang, kala mo kung sino. Di ba? Hindi nahiya. Makapalang mukhang gumawa ng kasalanan, ng kamalian. Pero tayo mga anak ng Diyos, kailangan huwag tayong mahihiya na maglingkod sa Diyos. Ano ngayon kung wala tayong napapalam, kung di tayo nagkakapera sa paglilingkod? Bakit nagkakapera ba tayo pag pumunta sa kanila? Diba? Eh, ang sabi ng Diyos, hindi daw mawawala ng kabuluhan yung ating ginagawa para sa Kanya. Kaya ibig sabihin, magpatuloy lang tayo sa paglilingkod sa Diyos. Hindi man ngayon, banda-banda doon, kasi ang paglilingkod sa Diyos para nagtatanim, hindi agad yan mamumunga bukas. Magugulat ka na lang sa darating na panahon, nag-aani ka na. Bakit? Ay, may tinanim ka eh. Kaya ka nag-aani, meron kang tinanim. Mahirap mag-aani nang walang tinanim. Ay makukulong. O, kawatan, ang sabi ng Bisaya. Ano? Pero kung alam mo may tinanim ka, dapat ka lang mag-aani. Di ba? At ganyan ang mga anak ng Diyos. Nagugulat ka minsan, biglang may dumarating na blessing. Bakit? Nagtanim ka sa biyaya ng Diyos. Kaya po sipagan natin ang paglilingkod sa Diyos upang sa gayon, tulad na magtatanim, marami tayong naitanim at marami tayong aanihin. At magugulat na lang yung ibang tao. Ano po? Nag-aani ka na nag-aani. Sila wala pang inaani. Bakit? Walang itinanim. Mamamatay sila sa inggit.
Ano po? Di mahaba-haba na rin yung paglilingkod ko sa Panginoon na full time. 18 taon na. Oh, ay kung saan yung ay bunga na. Kaya hindi na ako magtataka. Kung ako ay nag-aani ko din. Bakit? Eh marami ko akong tinanim. Nagtanim ako sa lupa, nagtanim ako makalangit. Ano po? Nagtanim ako sa kainin ko, nagtanim din ako sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya din ako nagtataka minsan, may blessing na dumarating. Ano mang meron ako, bunga po yan ng paglilingkod sa Panginoon. Kaya wag po nating hahayaan na tayo ay bumagsak sa paglilingkod. Maging matatag, wag matitinag sapagkat ang lahat daw po ng ating ginagawa sa Biblia ay hindi nawawalan ng kamuluhan. Kahit nakakatamad, minsan magsimba at masarap pang matulog, ay maglingkod sa Panginoon. Ano po? Kaya po mga magulang mga kapatid, dapat maging matibay sa paglilingkod sa Panginoon. Tayo na lang po.